Isang marahas na pagdapo ng palad sa pisngi. Isang malamig na sahig na yari sa bato. Habang nakabulagta si Elena, pilit na niyayakap ang anak sa kanyang sinapupunan, buong kayabangan namang nakangiti ang kanyang asawa, habang yakap ang isang babaeng balot sa mamahaling pabango. Basura ka lang yan, ang mapait na binitawan ni Mateo. Ngunit bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang kinatatakutang bilyonaryo ng bansa si Don Alejandro. Patawad anak, lumuhod ang Don habang umaagos ang luha. Mula sa alikabok babangon ng reyna para bawiin ang lahat. Handa na ba silang magbayad? Hayaan mo siya. Ginagamit ko lang naman ang tangang yon para may magbayad ang utang ko. Ikaw lang ang mahal ko, Clara. Ang boses na yon ay malinaw na nagmula sa nakalimutang mensahe sa lumang telepono na nakapatong sa mesa. Walang halong pag-aalinlangan, bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumatay sa kaluluwa ng nakikinig. Paningin ay lumalabo, ngunit ang kamay ni Elena ay patuloy sa paggalaw. Siya ay nakaupo sa isang sirang silyang plastik na pilit pinagdugtong ng alambre. Ang kanyang mga daliri ay tadtad ng sugat at kalyo mula sa maghapong paglalabada, subalit buong pagmamahal siyang nananahi ng isang kupas na paboritong kamiseta ni Mateo. Ito ang damit na gagamitin ng kanyang asawa para sa isang mahalagang panayam kinabukasan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkatulala, bumaon ang matulis na karayom sa kanyang hintuturo. Sumibol ang malapot na dugo, subalit wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Mas matindi ang pagkirot at pagkadurog ng kanyang dibdib na tila sinasakal ng isang hindi makitang kamay. Nawalan ng lakas ang kanyang mga braso. Binitawan niya ang karayom at niyakap ang kanyang malaking tiyan, kung saan tahimik na natutulog ang kanyang unang anak. Walang lumabas na hikbi sa kanyang mga labi, sapagkat ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi mailuha ng malakas. Ang tanging naganap ay ang tahimik na pagbagsak ng kanyang mga luha na unti-unting bumasa sa laylayan ng kanyang manipis na duster. Ang mabigat na katahimikan ay nagambala sa marahas na pagtulak ng pintuang kahoy. Pumasok si Mateo na nag-iiwan ng masangsang na amoy ng alak sa buong sala. Ikinunot nito ang noo nang makita ang hapagkainan na walang lamang mainit na pagkain. Nanlilisik ang mga mata nitong bumaling sa kanya. Ano ba yan, Elena? Wala man lang akong madatnan na pagkain. Walang silbing asawa, buong araw ka lang naman sa bahay, tapos hindi mo magawa ang simpleng tungkulin mo. Sigaw nito, habang pasuray-suray na naglakad patungo sa silid. Pilit na nilunok ni Elena ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang pagbuhos ng emosyon at tahimik na iniligpit ang mga nakakalat na sapatos ng asawa. Para sa kanya, kailangan niyang magtiis. Pinaniwala niya ang sarili na ang utang na loob niya sa lalaking ito ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Kailangan niya ng buong pamilya para sa batang malapit na niyang isilang. Nang makatulog ang asawa sa kama, nilapitan niya ang tinahing kamiseta. Nanginginig ang kanyang maputlang kamay habang dahan-dahang pinapakinis ang mga lukot ng damit na yon. Kahit pa ang isipan niya ay nilalamon ng katotohanang ang taong gagamit nito ay kalalabas lamang sa yakap ng ibang babae. Sa gitna ng kadiliman ng kwarto, umilaw ang screen ng telepono ni Mateo. Isang hindi pamilyar na numero ang rumehistro sa ilalim ng pangalang Doktora Ramos. Isang mabilis na pagtataka ang dumaan sa isip ni Elena sapagkat walang doktor na tatawag ng 10 oras ng gabi, maliban kung may isang lihim na pilit itinatago. Binaliwala iyon ng kanyang pagod na isipan at mabibigat ang hakbang na nagtungo sa ilalim ng kanilang lumang kama. Hinila niya ang isang lumang lata ng biskuit kung saan nakatago ang bawat barya at perang papel na kanyang inipon mula sa labis na paghihirap para sa kanyang nalalapit na panganganak. Binuksan niya ito nang may natitirang pag-asa. Ngunit ang inaasahan niyang laman ay napalitan ng kawalan. Walang natira, kahit isang kusing. Bakit, Mateo? Pati buhay ng anak natin.
Bulong niya sa hangin habang ang kanyang puso ay tuluyan ng bumigay. Ang walang lamang lata ay dulas na bumagsak mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, nag-iwan ng isang malalim na alingawngaw ng kawalan na tuluyang pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Ang malamig na alingawngaw ng kawalan mula sa basyong lata ay tila kumapit sa kaluluwa ni Elena hanggang sa pagsikat ng araw. Nang magising si Mateo, sinalubong siya ng isang asawang may namamagang mga mata at nanginginig na mga labi. Hawak ni Elena ang kalawangin at walang lamang lata ng biskuit ang kanyang huling pag-asa para sa ligtas na panganganak na ngayon ay ninakaw pa ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Buong tapang niyang tinanong ang asawa kung nasaan ang perang matagal niyang inipon mula sa paglalabada at pagtitinda ng kung ano-ano sa gilid ng kalsada. Sa halip na makaramdam ng pagsisisi, isang mapangutyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Mateo. Pero anong pera ang pinagsasasabi mo dyan, Elena? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Mateo na nagpatayo sa mga balahibo sa batok ng kanyang asawa. Ikaw itong may hawak ng budget natin araw-araw, tapos sa akin mo hahanapin. Wala kang kwentang mag-budget, kaya tayo nagkabaon-baon sa utang dahil sa kapabayaan mo. Huwag mo akong pagbintangan sa sarili mong kapalpakan. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na sunod-sunod na itinarak sa dibdib ng nagdadalang tao. Pilit na binaluktot ni Mateo ang katotohanan upang palabasin na si Elena ang nawawala sa katinuan. Dinuro niya ang mukha ng asawa at ipinamukha rito ang nakaraan upang mas lalong durugin ang natitira nitong pagkatao. Kaya ka itinapon ng sarili mong pamilya kasi wala kang silbi. Kung hindi kita kinupkop at binigyan ng bubong, malamang sa kalye ka na nanganganak ngayon. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ang pambabaliktad na yon ay nagdulot ng matinding paghihingalo sa isipan ni Elena. Para siyang nilulunod sa isang dagat ng kasinungalingan kung saan ang sarili niyang katotohanan ay pinapawalang bisa ng taong pinakamamahal niya. Bago pa man siya makasagot, marahas na bumukas ang pinto ng kanilang maliit na bahay na naghudyat ng isang bagong pasakit. Pumasok ang kanyang biyena na si Aling Rosa na may nakakatakot na talim sa mga mata. Walang babala, isang nakakapasong sampal mula sa magaspang na palad ng matanda ang nagpabaling sa mukha ni Elena. Napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba, habang ang kabilang kamay ay automatikong yumakap sa kanyang tiyan upang protektahan ang walang muwang na bata. Wala kang hiyang babae ka. Sinusumbatan mo ang anak ko na siyang nagpapakain sa'yo at nagpapabuhay sa anak sa tiyan mo. Panlilisik ng matanda. Hindi pa nakontento na padako ang paningin ni Aling Rosa sa manipis na kwintas na ginto na nakasabit sa leeg ni Elena, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang yumaong ina bago siya lumayas sa kanilang mansyon noon. Walang awang hinablot ng matanda ang kwintas na nag-iwan ng pulang marka ng kalmot sa maputing leeg ni Elena. Ibabayad ko ito sa mga utang mong babae ka para naman may pakinabang ka sa pamamahay na ito. Wala nang nagawa si Elena kundi umiyak ng tahimik habang pinapanood ang pag-alis ng mag-ina na naiwan siyang sugatan at walang kalaban-laban. Bago umalis, buong bagsik na itinapon ni Aling Rosa ang mangkok ng kanin sa sahig na naging sanhi ng pagkalat ng mga butil nito sa maalikabok na lapag ng kusina. Nang tuluyang mabalot ng katahimikan ng bahay, dahan-dahang lumuhod si Elena sa malamig na sahig. Sa halip na magalit o magwala, inisa-isa niyang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana. Kumakalam ang kanyang sikmura, isang malinaw na paalala na may isang inosenteng buhay na umaasa sa kanyang lakas. Kasabay ng walang patid na pag-agos ng kanyang mga luha, pinulot niya ang mga nahulog na butil ng kanin, pinagpagan ang alikabok gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri at pilit na isinubo ito. Wala siyang pakialam kung marumi na ang mga yon, ang tanging nasa isip niya ay huwag magutom
ang batang kanyang dinadala. Isang mapait na pagtanggap sa kanyang kaawa-awang kapalaran habang humihingi ng tahimik na kapatawaran sa anak sa kanyang sinapupunan. Pagsapit ng gabi ang kalangitan ay nakisimpatiya sa kanyang kalungkutan. Ang walang awang pagbuhos ng ulan ay bumalot sa buong eskinita habang si Elena ay naglalakad sa gitna ng lamig umaasang may makikitang labada o kahit anong trabahong pagkakakitaan, pambili ng pagkain. Sa dulo ng madilim at maputik na kalsadang iyon, isang mamahalin at itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang mga salamin nito ay madilim, subalit pakiramdam ni Elena ay may isang pares ng mga matang. Matagal nang nakamasid sa kanyang bawat pagdurusa. Hindi na niya magawang unawain pa ang presensya ng kotseng iyon dahil sa labis na pagkahilo. Ang gutom, ang matinding pagod sa buong maghapon at ang bigat ng pagdadalang tao ay sabay-sabay na sumingil sa kanyang mahinang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umiikot. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa gitna ng basang kalsada. Ang huling bagay na kanyang nasilayan bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo ay ang nakakabulag na liwanag mula sa dalawang malaking ilaw ng isang sasakyang mabilis na sumusugod patungo sa kanyang direksyon na tila handang burahin ang lahat ng kanyang pighati. Nagising si Elena sa gitna ng isang maputing kawalan na amoy gamot at kalinisan. Ang bawat mahinang pintig ng makinang sumusukat sa kanyang tibok ng puso ay naghahatid ng isang ritmong nagpapaalala na siya ay humihinga pa rin. Sa kanyang tabi napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana, may malalim na mga mata na puno ng malasakit at isang tinig na kasing lamig ng simoy ng hangin sa umaga. Siya si Basi Gabriel, ang doktor na tumugon sa kanyang pagbagsak sa kalsada. Nang makita ni Gabriel ang ulat ng laboratorio ni Elena, pansamantala siyang napatigil. Ang bihirang uri ng dugo na ABRH negative na dumadaloy sa mga ugat ng babaeng ito ay tila isang mahiwagang susi na nagbukas sa isang matagal nang nakatagong alaala. Alam ni Gabriel ang kwento ng mga De Leon, ang pamilyang bilyonaryo na halos isang dekada nang naghahanap sa kanilang nawawalang tagapagmana. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, hindi muna siya nagpahalata. Sa halip lumapit siya kay Elena at marahang inayos ang kumot nito. Gising ka na pala. Relax ka lang, huwag kang biglang babangon dahil baka mahilo ka pa, ang malambot na paalala ni Gabriel. Sa wikang Taglish, kumuha siya ng isang baso ng mainit na gatas. Bago ito iabot kay Elena, idiniit muna ni Gabriel ang kanyang sariling palad sa gilid ng baso upang matiyak na hindi ito masyadong mainit para sa giniginaw na mga kamay ng kanyang pasyente. Ito inumin mo muna para lumakas ang katawan niyo ng baby mo. Dagdag pa niya, ang haplos ng kanyang tinig ay naghatid ng isang uri ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Sa gitna ng kanyang pangungulila sa aruga, hindi napigilan ni Elena ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may isang estrangherong tiningnan siya, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang taong karapat-dapat alagaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na binalot ng takot nang maalala ni Elena ang kanilang kahirapan. Ang bawat segundo sa loob ng magandang silid na yon ay tila isang malaking halaga na wala siyang pambayad. Sa gitna ng gabi, habang abala ang mga nurse, pilit niyang pinatayo ang kanyang nangangatog na mga binti. Kahit masakit ang bawat hakbang, mas matindi ang takot niya sa utang na maaring iwan ng ospital sa kanya. Lula ng kanyang panghihina, dahan-dahan siyang tumakas palabas ng gusali, bit-bit lamang ang kanyang sirang tsinelas at ang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Hindi pa siya nakakalayo sa labas ng ospital nang mamataan niya ang isang pamilyar na anino sa kalapit na gusali ng isang mamahaling mall. Doon sa gitna ng maliliwanag na ilaw ng mga tindahan ng alahas, nakita niya si Mateo. Maayos ang bihis ng kanyang asawa, malayo sa pagod at gutom,
na iniwan nito sa kanya sa bahay. Higit na masakit na kakapit sa braso ni Mateo si Clara, ang babaeng amoy mamahaling pabango na narinig niya sa telepono. Sa isang iglap tumigil ang mundo ni Elena nang makitang kinilyawan ni Clara ang kanyang mga paa at hinalikan si Mateo ng buong tamis sa gitna ng maraming tao. Ang bawat halik na iyon ay tila mga hiwa ng kutsilyo sa kaluluwa ni Elena, habang ang kanyang asawa ay masayang nagpapakasasa sa karangyaan. Kasama ang iba, siya naman ay nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa ng pawis, ng panghihina, at walang katiyakan kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Sa malayong sulok ng kanyang isipan, si Gabriel ay nakatayo sa may bintana ng ospital, hawak ang telepono at pinapanood ang paglayas ni Elena. Pinindot niya ang isang mensahe para sa isang numerong matagal nang nakatago sa kanyang listahan. Nahanap ko na ang nawawalang reyna, ang maikling pahayag na naglalayong baguhin ang lahat. Ngunit habang ang mensahe ay naglalakbay patungo sa kanyang destinasyon, si Elena ay nanatiling nakatitig sa kanyang asawa, tinatanong ang sarili kung kailan ba matatapos ang ganitong uri ng pagdurusa at kung may puwang pa ba ang isang tulad niya sa mundong tila nakalimutan na siyang mahalin. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa pintuan ng Marangyang Hotel ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang luma at kupas na duster ay tila isang mantsa sa gitna ng kintab ng mga kristal na dekorasyon at bango ng mamahaling bulaklak sa lobby. Inutusan siya ng kanyang biyenan na ihatid ang isang mahalagang folder kay Mateo na kasalukuyang nasa loob ng malaking bulwagan para sa isang mahalagang pagtitipon ng mga negosyante. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga binti at ang pamilyar na kirot sa kanyang likod, dahil sa bigat ng kanyang sinapupunan, pinilit niyang maglakad. Naisip niya marahil ito na ang pagkakataong makita ang tagumpay ng kanyang asawa at baka sakaling magbago ang ihip ng hangin para sa kanilang pamilya. Pagpasok niya sa dambuhalang bulwagan, sinalubong siya ng nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier. Sa gitna ng entablado, nakita niya si Mateo. Maayos ang buhok nito, suot ang isang itim na Amerikana na tila binili sa pinakamahal na tindahan. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Elena ay agad na napalitan ng isang malamig na takot nang makita ang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Si Clara iyon, suot ang isang pulang bestida na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan habang ang kanyang braso ay nakapulupot ng mahigpit sa braso ni Mateo. I would like to introduce to everyone the woman behind my success, my fiancée, Clara. Ang malakas na pahayag ni Mateo sa mikropono na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elena. Nanginig ang kanyang mga kamay at muntik na niyang mabitawan ang folder na hawak niya. Hindi siya makapaniwala. Sa harap ng napakaraming tao, ang kanyang asawa ay nagpakilala ng ibang babae bilang kabiyak nito. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, hindi na malaya ni Elena na nakalapit na pala siya sa unahan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Elena sa mukha ni Mateo ay hindi pagsisisi, kundi isang matinding pagkamuhi at kahihiyan. Lumapit si Clara sa kanya ng may mapangaping ngiti. Kinuha nito ang baso ng pulang alak mula sa isang dumaang waiter at nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ito sa mukha at dibdib ni Elena. Ang malamig at malagkit na likido ay dumaloy sa kanyang balat, tila dinudungisan ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Look at this beggar who dared to enter our party. Ang malakas na uyam ni Clara na naging sanhi ng hagikhikan ng mga taong nakapaligid. Mateo, do you know this trash? Tumingin si Mateo kay Elena nang may nanlilisik na mga mata. Lumapit siya at kinuha ang folder mula sa nanginginig na kamay ng asawa bago ito marahas na itinapon sa basurahan na nasa malapit. Hindi ko kilala ang basurang ito. Guard, ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. Ang pasigaw na deklarasyon ni Mateo. Upang mas lalong ipamukha ang kanyang kapangyarihan,
Isang marahas na tulak sa balikat ang ginawa ni Mateo kay Elena. Dahil sa kanyang panghihina at sa bigat ng kanyang tiyan, nawalan ng balanse si Elena. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasubsob sa malamig at matigas na sahig na yari sa marmol. Isang matalim na sakit ang agad na gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong nagsisimulang dumanas mula sa kanyang hita na unti-unting bumabasa sa kanyang duster at humahalo sa natapong alak sa sahig. Sa gitna ng tawanan at kutyang natatanggap mula sa mga taong akala niya ay kagalang-galang niyakap lamang ni Elena ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa pulang alak sa kanyang mukha habang pilit niyang tinitiis ang hapdi ng pagkakatraidor ng taong pinag-alayan niya ng lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pagdidilim ng kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay ang malaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas ng may matinding puwersa. Ang lahat ng tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga yabag ng mga sapatos na nanggagaling sa pinto ay tila mga kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Isang tinig na puno ng awtoridad at nakakakilabot na galit ang bumasag sa katahimikan ng buong silid. Isang boses na matagal nang hindi narinig ni Elena, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong bulwagan, nilulunod ang bawat bulong at pangungutya na kanina lamang ay nagahari sa paligid. Ang mga yabag na nanggagaling sa pintuan ay may dalang bigat ng awtoridad na hindi matatawaran. Sa gitna ng nagkakagulong karamihan, lumitaw ang figura ni Don Alejandro de Leon. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging umihip, nagpapatigil sa bawat kilos ng mga taong naroroon. Ang kanyang mukha na kilala sa pagiging kasing tigas ng bakal sa mundo ng negosyo ay kakikitaan ngayon ng isang puot na tila handang sumunog sa kahit anong humarang sa kanyang landas. Agad na namutla si Mateo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay marahas na tumulak sa kanyang asawa ay ngayon ay nanginginig sa takot. Gayunpaman, sa likod ng kanyang pangamba ay sumibol ang isang hangal na pag-asa. Inisip niya na baka ito na ang pagkakataong makuha ang atensyon ng pinakamayamang tao sa bansa. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Clara at naglakad patungo sa Don, suot ang isang pilit at nanginginig na ngiti. Don Alejandro? What an honor to have you here, sir. Pasensya na po sa nangyaring gulo. May isang baliw na pulubi lang po na pumasok at nanggugulo sa aming event. Guards, dalian nyo, ilabas nyo na ang basurang yan. Ang mabilis na sipsip ni Mateo habang itinuturo ang dugo ang katawan ni Elena na nakabulagta pa rin sa sahig. Hindi siya nilingon ng matanda. Nilampasan siya ni Don Alejandro na tila ba isa lamang siyang hanging walang halaga. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakasubaybay sa bawat hakbang ng bilyonaryo patungo sa gitna ng silid. Doon sa harap ng lahat ang kinatatakutang Don Alejandro ay dahan-dahang lumuhod sa maruming sahig. Wala siyang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling Amerikana ng alak at dugo. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa mga bilyong halaga ng kontrata ay ngayon ay nanginginig habang hinahaplos ang maputlang mukha ni Elena. Patawad anak ko. Patawad kung hinayaan kong dumanas ka ng ganitong hirap. Nandito na si Papa Elena. Hindi ka na muling masasaktan. Ang basag na tinig ng Don na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bulwagan. Isang matinding singhap ng pagkagulat ang nagmula sa mga manonood. Ang lahat ay tila naging estatwa sa kanilang kinatatayuan. Si Mateo ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa sobrang pagkabigla. Si Clara naman ay tila nawalan ng lakas sa mga tuhod at napakapit ng mahigpit sa lamesa upang hindi tuluyang matumba. Ang babaeng tinawag nilang basura, ang pulubing hinamak at itinulak nila, ay ang nawawalang hiyas ng mga De Leon. Idinilat ni Elena ang kanyang mga mata ng bahagya.
Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Sa kabila ng hapdi ng kanyang katawan, iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang kinuha ang palad ng ama upang idikit sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano na puno ng pagsisisi at pangungulila ay naganap sa gitna ng agos ng kanilang mga luha. Papa! Ang tanging naibulalas ni Elena bago muling pumikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang panghihina. Sa sandaling iyon, mabilis na pumasok si Gabriel kasama ang isang pangkat ng mga medikal na tauhan na nakasuot ng puting uniforme. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at organisado, dala ang isang stretchers na tila ba isang huling lansa ng kaligtasan. Binuhat ni Gabriel si Elena nang may matinding pag-iingat ang kanyang mga mata ay panandali ang tumitig kay Mateo nang may lamig na tila nagbabadya ng isang tadhana na mas masahol pa sa kamatayan. Habang inilalabas si Elena mula sa bulwagan ng katahimikan ay nanatili tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga tauhan ni Don Alejandro ang naririnig. Ang Don ay tumayo ng tuwid, hinarap ang nangangatog na si Mateo at binitawan ang mga salitang tila mga hatol ng kamatayan. Sisiguraduhin kong sa bawat patak ng dugo ng anak ko na nawala ngayong gabi, isang bahagi ng buhay niyo ang kukunin ko. Handa na ba kayong mabulok sa impyerno? Sa loob ng ambulansya habang mabilis na binabaybay ang daan patungo sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang taon. Nakakabit ang iba't ibang kagamitan sa katawan ni Elena habang si Gabriel ay patuloy na sinusuri ang kanyang mahinang tibok ng puso. Ngunit sa isang iglap ang makina na kanina ay nagpapakita ng mga alon ng buhay ay biglang nagbago. Ang mahabang tunog mula sa makina ay naging isang diretso at walang katapusang huni na naghuhudyat ng paghinto ng bawat pag-asa sa gitna ng madilim na gabi. Ang bawat segundo sa loob ng ambulansya ay tila isang walang katapusang pakikipaglaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mahabang huni ng makina na nagpapahiwatig ng paghinto ng pintig ng puso ni Elena ay naghatid ng isang nakabibinging takot sa loob ng sasakyan. Ngunit si Gabriel na may mga kamay na tila ginabayan ng tadhana ay hindi sumuko. Ang kanyang mga palad ay paulit-ulit na dumiin sa dibdib ni Elena. Bawat pagtulak ay isang pagsusumamo sa langit na huwag munang bawiin ang buhay na ito. Sa gitna ng matinding tensyon, ang tuwid na guhit sa monitor ay muling gumalaw, nagbigay ng isang mahina at pasulpot-sulpot na kurba na tila isang marupok na pakpak ng paru-paro na sumusubok muling lumipad. Nagising si Elena sa loob ng isang silid na binalot ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ang mga sapin ng kanyang higaan ay yari sa pinakamalambot na seda, napakalayo sa magaspang at butas-butas na banig na nakasanayan niya sa piling ni Mateo. Sa kabila ng karangyaan ng mansyon ng mga De Leon, ang puso ni Elena ay nanatiling tila isang basag na kristal. Ang bawat anino sa dingding ay nagdudulot sa kanya ng kaba, at ang bawat boses ng lalaki na naririnig niya sa labas ng pinto ay nagpapagunita sa marahas na pagtrato ng asawang tinalikuran na siya. Isang dapit hapon habang nakatitig si Elena sa malawak na hardin mula sa kanyang bintana, naramdaman niya ang isang marahang pagkatok sa pintuang kahoy. Ang tunog ay sapat lamang upang ipaalam ang presensya ng isang tao nang hindi nagugulat ang kanyang marupok na pandama. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Hindi siya lumapit ng mabilis. Sa halip na natili siya sa may paanan ng kama, binibigyan si Elena ng sapat na espasyo upang makahinga. "Ligtas ka na, Elena. Walang mananakit sa'yo rito." Ang malambot na pahayag ni Gabriel. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Elena nang makita siya isang malinaw na palatandaan ng malalim na sugat sa kaluluwa. Sa halip na magpatuloy sa pagsusuri bilang doktor, si Gabriel ay dahan-dahang lumuhod sa sahig upang pantayan ang paningin ni Elena, isang kilos na nagpapakita ng kababaang loob
at respeto. I brought some chamomile tea. Nakakatulong ito para kumalma ang isipan mo. Dagdag pa niya sa wikang Taglish na may halong lambing. Inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa sa tabi ni Elena. Hindi niya tinangkang hawakan ang kamay ng babae. Alam niyang ang bawat haplos ay maaaring ituring na panganib ng isang pusong puno ng trauma. Ang ginawa lamang ni Gabriel ay manatili sa malapit isang tahimik na bantay na handang makinig o manahimik kasabay ni Elena. Sa gitna ng katahimikang yon, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Don Alejandro. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa pag-aalala, ngunit ang kislap ng galit para sa mga nanakit sa kanyang anak ay hindi nawawala sa kanyang mga mata. Nais ni Alejandro na agad na puksain ang bawat bakas ni Mateo sa mundo, ngunit nang makita ang matinding pagod sa mukha ni Elena, ang lahat ng kanyang bagsik ay natunaw. Lumapit ang Don at humalik sa noon ng anak isang pangakong hindi na muling mapapawalang bisa. Gayunpaman, ang kapayapaan sa loob ng mansyon ay biglang nabalot ng tensyon nang magulat ang isa sa mga tauhan ng seguridad. Sa labas ng dambuhalang tarangkahan ng mga De Leon, sa gitna ng biglang pagbuhos ng ulan ay nakatayo si Mateo. Basang-basa ito at tila isang basang sisiw na nawalan ng tirahan. Ang kanyang mga pagsigaw ay tila mga desperadong hiling ng isang taong huli na ang lahat para sa pagsisisi. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya si Clara ang nag-udyok sa akin. Mahal kita, Elena. Please let me see my child. Ang mga tinig ni Mateo na humahalo sa ingay ng ulan, pilit na tumatagos sa makakapal na pader ng mansyon. Narinig ni Elena ang mga tinig na yon. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang lason na muling nagpapasariwa sa sugat na pilit niyang ginagamot. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa sapin ng kama, bumaon ang kanyang mga kuko sa mamahaling tela habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa matinding takot at galit. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at tanong na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan siya kailangang makinig sa mga kasinungalingan ng lalaking nagnakaw ng kanyang buhay at magagawa ba niyang harapin ang nakaraan nang hindi tuluyang nagigiba ang kanyang bagong simulang mundo? Ang malamig na hanging dala ng ulan ay humahampas sa makapal na salamin ng bintana, ngunit sa loob ng silid ni Elena, ang tanging maririnig ay ang sarili niyang hininga na unti-unting kumakalma. Mula sa kanyang balkonahe, tiningnan niya ang figura ng lalaking nakaluhod sa labas ng dambuhalang gate ng mga De Leon. Si Mateo na dati ay tinitignan niya ng may pagsamba ay ngayon ay tila isang basang-basahan na itinapon sa gitna ng kalsada. Wala nang natitirang pag-ibig sa puso ni Elena, tanging isang malalim at malamig na pagkamuhi ang namumuo sa kanyang dibdib kasabay ng bawat galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan na tila sumasang-ayon sa kanyang nararamdaman. Dahan-dahang pumasok si Don Alejandro. Sa silid ang kanyang mga yabag ay nagpapakita ng bigat ng kanyang pag-aalala. Nakita niya ang kanyang anak na nakatitig sa labas at sa isang pagkakataon nakita niya ang apoy sa mga mata ni Elena na matagal nang nawala. Akmang maglalabas ng utos ang matanda upang tuluyang puksain ang negosyo at buhay ni Mateo, ngunit itinaas ni Elena ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang ama. Papa, huwag ninyo siyang tapusin. Ako ang tatapos sa kanila. Ang mahinahon, ngunit matalim na pahayag ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Gusto kong makita nila kung sino ang babaeng tinawag nilang basura. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na ibinigay nila sa akin, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagkawala ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanila. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Elena at isang lihim na ngiti ng paghanga
ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa mga sandaling iyon, alam ni Gabriel na ang ibong dati ay may sugat sa pakpak, ay handa na muling lumipad ng mas mataas kaysa sa sinuman. Naglakad si Elena patungo sa malaking salamin ng kanyang silid. Hinawakan niya ang kanyang mahaba at gusot na buhok ang buhok na hinahawakan noon ni Mateo habang binibitawan ang mga mapanlinlang na pangako. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa lamesa. Sa bawat pagbaon ng talim ng gunting sa kanyang buhok, tila pinuputol din niya ang bawat kadena ng kahapon. Ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga tuyong dahon na hindi na muling babalik sa puno. Sa bawat pagbagsak nito, mas lalong nagiging malinaw ang ganda at awtoridad sa mukha ni Elena. Isang oras matapos ang kanyang pagbabago, lumabas si Elena mula sa kanyang silid na suot ang isang itim na power suit na yakap ang kanyang figura ng may dignidad. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng mansyon ay may dalang tunog ng sapatos na sumisimbolo sa kanyang bagong kapangyarihan. Sinalubong siya ni Gabriel sa dulo ng hagdanan. Pansamantalang napatigil ang doktor ang kanyang hininga, ay tila nabilanggo sa kanyang dibdib nang makita ang bagong Elena. Lumapit si Gabriel at inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ni Elena na nagdulot ng isang kakaibang kuryente ng pagtitiwala sa pagitan nila. "You look stunning, Elena." O baka dapat kong sabihing, "Madam President." Ang biro ni Gabriel na may halong seryosong paghanga. Ngumiti si Elena, isang tunay na ngiti na hindi napilit. Bago tuluyang umalis patungo sa opisina ng De Leon Group, tumigil si Elena sa harap ng basurahan sa may pintuan. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal, ang mumurahing ginto na dati ay itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan. Binitawan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ang maliit na singsing ay tumama sa ilalim ng basurahan, lumikha ng isang tuyo at walang kwentang tunog na tila nagtatapos sa isang dekada ng paghihirap. Sumakay si Elena sa sasakyan kasama si Gabriel at ang kanyang ama. Habang papalayo ang kotse sa gate, nakita niya si Mateo na pilit na humahabol, sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng putik. Ngunit hindi na lumingon si Elena. Ang kanyang paningin ay nakatutok na sa hinaharap sa gusali ng De Leon Group, kung saan naghihintay ang kanyang unang hakbang ng paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan habang nakatingin sa tapat na mga mata ni Gabriel na nakamasid sa kanya. Hanggang kailan niya kayang panindigan ng lamig sa kanyang puso bago ito tuluyang maluusaw ng init ng isang bagong pag-ibig na unti-unting kumakatok sa kanyang pintuan. Ang malaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng may mabigat na tunog ng pag-ikot ng mga bisagra na nagpahinto sa lahat ng bulungan sa loob ng silid. Ang bawat pagtama ng matitigas na sakong ng sapatos ni Elena sa makintab na sahig ay tila isang ritmong nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sa dulo ng mahabang mesa si Mateo ay kasalukuyang nag-aayos ng kanyang kurbata, mayabang na nakangiti sa mga kasamahan dahil inaasahan niyang ang araw na ito ang magliligtas sa kanyang lumulubog na kumpanya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naging isang maputlang guhit ng takot. "Meet our new chairperson and the majority shareholder of the De Leon Group, Miss Elena De Leon." Ang formal na anunsyo ng sekretarya na tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mateo. Hindi nagsalita si Elena ng malakas. Naupo siya sa gitnang upuan. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng marmol. Binuksan niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng papel na humahampas sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumingin siya ng diretso kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-ibig, kundi isang malamig na kawalan na mas masakit pa sa galit. "Ang proyektong hinihilingan niyo ng pondo ay opisyal ng kinakansela ng board."
Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang talim. Based on this audit, may mga irregularidad sa inyong financial reports. It seems you have been using company funds for personal luxuries, Mateo. O baka dapat kong sabihin para sa mga alahas ng kabit mo? Nagsimulang mamasa ang noo ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa habang pilit na humahanap ng mga salitang isasagot. Elena, please let's talk about this privately. Asawa mo ako, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. This is just a misunderstanding. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Elena. Asawa ang huling natatandaan ko, itinanggi mo ako sa harap ng maraming tao at tinawag na basura. This is not personal, Mateo. This is just business. And in business, we don't invest in liabilities. Sa isang kumpas ng kamay ni Elena, ang mga tauhan ng seguridad ay pumasok upang hilingin ang pag-alis ni Mateo sa gusali. Ang bawat sigaw at pagmamakaawa ng lalaki ay tila hangin na lamang na hindi umaabot sa pandinig ng babaeng kanyang minaliit. Pagkatapos ng pulong lumakad si Elena patungo sa elevator, ang kanyang mga balikat na kanina ay tuwid na tuwid ay nagsimulang bumagsak dahil sa pagod at bigat ng nararamdaman. Paglabas niya sa lobby, naroon si Gabriel nakasandal sa kanyang sasakyan habang pinapanood ang bawat paglabas ng mga empleyado. Nang makita si Elena, agad siyang tumayo ng tuwid at lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at hindi ng paghuhusga. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binalot ng init ng aircon at ang mabangong amoy ng tsa na inihanda ni Gabriel. Napansin ng doktor ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Elena at ang pamamaga ng kanyang mga paa dahil sa matagal na pagtayo sa suot na sapatos. Nang walang sinasabi, yumuko si Gabriel at kinuha ang isang pares ng malambot at sapin sa paang gawa sa seda na kanyang binili kanina. I know your feet must be hurting. Palitan mo muna ang sapatos mo. Ang malambot na mungkahi ni Gabriel. Inabot niya ang mga paa ni Elena nang may matinding pag-iingat, tila ba humahawak siya sa isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Ang init ng mga kamay ni Gabriel na dumampi sa bukong-bukong ni Elena ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng kilig na hindi nakakatakot kundi nakakaginhawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na hindi niya kailangang maging isang matapang na presidente. Pwedeng-pwede siyang maging isang babaeng inaalagaan at pinoprotektahan. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng katahimikan ay nag-ambala nang tumunog ang telepono ni Elena. Isang mensahe mula sa kanyang mga tauhan ang nagsasabing ang kanyang biyenang si Aling Rosa ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking iskandalo sa supermarket. Ang mga video ng pagkakadiskubre sa pagnanakaw nito ay nagsisimula ng kumalat sa social media. Habang tinitignan ni Elena ang screen, isang malalim na tanong ang muling kumatok sa kanyang isipan. Ang pagbagsak ba ng pamilyang sumira sa kanya ay sapat na upang punan ng puwang sa kanyang puso? O ang tunay na katarungan ay matatagpuan lamang sa sandaling magawa niyang talikuran ang lahat ng galit at tanggapin ang pag-ibig na kasalukuyang nasa harap niya? Ang gintong banyos ng paghihiganti ay hindi laging matamis. Kung minsan, ito ay lasang abo ng pagsisisi na humahalo sa bawat paghinga ng mga taong nawalan ng dangal. Sa loob ng maliit at madilim na bahay na dati ay tila palasyo sa paningin ni Mateo, ang hangin ay naging mapait at puno ng panunumbat. Nakaupo si Aling Rosa sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay namumula sa hiyang dinanas sa supermarket. Ang video ng kanyang pagkapahiya ay kumalat na sa buong barangay at ang bawat titig ng kapitbahay ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Lumapit ang matanda kay Clara na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling bag na tila naghahanda sa pag-alis. Sa gitna ng kanyang desperasyon, hinawakan ni Aling Rosa ang laylayan ng pulang bestida ni Clara, isang pagsusumamo na dati ay hindi niya gagawin sa kahit kanino.
Clara, tulungan mo ako. Wala na kaming pambili ng pagkain. Ang lahat ng account ni Mateo ay na-freeze na. Ikaw lang ang may pera, parang awa mo na. Ang gumaralgal na tinig ng matanda. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Marahas niyang hinila ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ng matanda na naging sanhi ng bahagyang pagkakadulas ni Aling Rosa sa sahig. Tumingin si Clara sa kanya nang may pandidiri ang mukha, na dati ay puno ng tamis, para kay Mateo ay ngayon ay puno na ng puot. I don't have time for your drama, old woman. Akala mo ba ay nandito ako dahil mahal ko ang anak mo? I stayed because of the money, and now that everything is gone, bakit pa ako magtitiis sa inyo? You are just a matandang pabigat. Ang bulyaw ni Clara na nagpatigil sa mundo ng matanda. Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa bahay. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo, ang kanyang Amerikana ay may mantsa ng pawis at dumi mula sa pagtakas sa mga debt collectors na kanina pa kumakatok sa kanilang pintuan. Nang makita ang kanyang ina na nasa sahig at ang kanyang fiancé na tila aalis na isang matinding galit ang sumabog sa kanyang dibdib. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa isang malakas na pagtatalo. Ang bawat salita ay tila mga basag na porselana na nagtatalsikan sa buong silid. Sinisi ni Aling Rosa si Clara sa lahat ng malas na dumating, habang si Mateo naman ay pilit na binabawi ang huling alahas na suot ni Clara upang ibayad sa utang. Ang maskara ng pag-ibig na dati ay kanilang ipinangangalandakan ay tuluyan ng nadurog. Inilalantad ang bulok na katotohanan ng kanilang samahan. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Aling Rosa sa ibabaw ng kanilang lumang kalan. Isang rurok ng katotohanan ang tumama sa kanyang gunita. Nakita niya ang isang lumang kaldero na walang laman at malamig. Bigla niyang naalala ang mga gabi noong naroon pa si Elena. Naalala niya ang bango ng mainit na sopas na niluluto ni Elena. Tuwing malamig ang gabi, ang paraan kung paano ito dahan-dahang inihahain ng kanyang dating minugang babae nang may kasamang matamis na ngiti sa kabila ng kanyang mga panlalait. Sa gitna ng ingay ni Mateo at Clara, ang matanda ay nakaramdam ng isang matinding gutom, hindi lamang sa tiyan, kundi sa katahimikan at kalinga na tanging si Elena lang ang nakapagbibigay. Ngunit ang kaldero ay nananatiling walang laman, isang malinaw na simbolo ng kanyang nawalang pagpapala. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Leon, ang katahimikan ay tila isang malambot na musika. Nakaupo si Elena sa isang malambot na armchair, malapit sa bintana, hawak ang isang tasa ng chamomile tea na naglalabas ng banayad na usok. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Gabriel. Ang presensya nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Nakikinig si Elena sa ulat ng kanyang trolley tungkol sa kaguluhang nangyayari sa bahay ni Mateo. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na kapayapaan ang nananahan sa kanyang mga mata. Humigop siya ng tsa at naramdaman ng init nito na dumadaloy sa kanyang katawan. Tila ba ito ang gamot na naghihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan? Everything is falling into place, Gabriel. Ang mahinahong bulong ni Elena. You deserve this peace, Elena. Hayaan mo silang anihin ang itinanim nila. Ang sagot ni Gabriel habang ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa sandalan ng upuan ni Elena, isang sapat na distansya upang maramdaman ang init ng bawat isa nang walang takot. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, sa madilim na sulok ng isang eskinita si Mateo ay kasalukuyang may kausap sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang boses ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang mawawala. Ang bawat salitang binitawan niya sa kausap ay tila isang sumpa na naglalayong basagin muli ang kapayapaang kasalukuyang tinatamasa ni Elena. Sa gitna ng kadiliman, isang bagong panganib ang nagsisimulang mabuo. At ang tanong na nananatili ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng kasakiman
bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang apoy. Ang kawalan ng pag-asa ay tila isang malapot na dilim na lumalamon sa katinoan ni Mateo. Habang ang bawat pinto ng pagkakataon ay sumasara sa kanyang muka, isang masama at desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Naniniwala siya na ang tanging paraan upang mabawi ang lahat ng yaman at dangal na nawala sa kanya ay ang gamitin ang tanging bagay na mahalaga pa kay Don Alejandro at Elena, ang sanggol sa sinapupunan nito. Sa tulong ng isang lihim na impormante sa loob ng mansyon, nalaman ni Mateo ang schedule ng pagpunta ni Elena sa ospital para sa kanyang regular na pagsusuri. Ngunit hindi alam ni Mateo na ang bawat galaw niya ay tila isang langgam na naglalakad sa ibabaw ng isang malaking sapot. Si Elena, sa tulong ng kanyang ama at ng matalas na pakiramdam ni Gabriel, ay matagal nang nakaramdam ng panganib. Sa halip na magtago, ginamit nila ang sariling kasakiman ni Mateo upang igitit ito sa isang patibong na walang kawala. Isang kumpas lamang ng kamay ni Don Alejandro, ang buong seguridad ng ospital ay nabalot ng mga tauhang nakasibilyan, naghihintay sa bawat aninong susubok na lumapit sa kanyang anak. Pagsapit ng gabi, pumasok si Mateo sa ospital sa pamamagitan ng pintuan sa likod na sadyang iniwang bukas para sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay maingat pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib dahil sa kaba at pananabik. Nang marating niya ang silid kung saan inaasahan niyang naroon si Elena, dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Ang bawat sentimetro ng pagbukas nito ay nagdudulot ng isang mahabang buntong hininga ng tensyon sa hangin. Ngunit sa halip na ang mahinang boses ni Elena ang bumungad sa kanya, ay ang nakakasilaw na liwanag ng mga bombilyang sabay-sabay na bumukas. Sa gitna ng silid, hindi si Elena ang naroon, kundi ang pangkat ng mga pulis na kanina pa nakahanda. Ang malamig na bakal ng mga pader at ang matatalim na tingin ng mga awtoridad ang tanging sumalubong sa kanyang desperasyon. Sumuko ka na, Mateo. Wala ka nang matatatakbuhan, ang malakas na utos ng isang opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Mateo na makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa isang bukas na bintana patungo sa madilim na pasilyo ng kabilang gusali. Ang kanyang hininga ay gumaralgal, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog habang pilit na iniiwasan ang bawat yabag ng sapatos na humahabol sa kanya. Sa halip na humingi ng tulong, ang una niyang pinuntahan ay ang pansamantalang tinutuluyan ni Clara. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil alam niyang doon nakatago ang huling natitirang kayamanan na maaari niyang gamitin para makapagtago. Marahas niyang hinalughog ang mga gamit ni Clara habang ang huli ay natutulog. Kinuha niya ang huling pares ng brilyanteng hikaw at ang gintong relo na tanging natitirang ari-arian ng babae. Nang magising si Clara at makita ang ginagawa ni Mateo, isang matinding sigaw ng pagkadurog ng puso ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na lumabas si Mateo, dala ang huling bahagi ng kanilang dignidad. Sa tindi ng galit at pakiramdam ng pagtatraidor, kinuha ni Clara ang kanyang telepono at nang walang pag-aalinlangan ay itinawag sa mga awtoridad ang kinaroroonan ni Mateo. Ang pag-ibig na binuo sa kasalanan ay tuluyan ng nauwi sa isang madugong sumpaan ng paghihiganti. Samantala, sa gitna ng katahimikan ng control room ng ospital, si Gabriel ay abala sa pagsusuri ng mga footage ng CCTV. May isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan, ang kadalian ng pagpasok ni Mateo sa ospital. Sa kanyang pagsusuri, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ang pinagkakatiwalaang trolley ni Don Alejandro na siyang sadyang nagalis ng lock sa pintuan sa likod. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa isipan ni Gabriel at ang panganib ay mas malapit pa pala
kaysa sa kanilang inaakala. Agad na tinungo ni Gabriel ang madilim na rooftop kung saan huling namataan ang naturang trolley. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, isang malamig at matigas na bagay ang dumidiin sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakatayo ang traidor. May hawak na baril na nakaturo ng diretso sa puso ni Gabriel. Ang bawat paghinga ni Gabriel ay naging mabigat, ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na pakikipagtagpo sa kamatayan. Habang ang daliri ng traidor ay unti-unting humihigpit sa gatilyo, ang tanging nasa isip ni Gabriel ay ang mukha ni Elena at ang kaligtasan ng batang hindi pa isinisilang. Magagawa ba niyang maligtas ang sarili mula sa nanggagalaiting kamatayan o ang kanyang pag-aalay ng buhay ang magiging huling sakripisyo para sa kapayapaan ng babaeng kanyang minamahal? Ang malamig na dulo ng bakal ay tila humahalik sa dibdib ni Gabriel, isang paalala ng napakarupok na pagitan ng buhay at kamatayan. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan sa rooftop ng ospital, ang bawat paghinga ng traidor na trolley ay puno ng panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong wala nang balikan ang kasalanan. Ngunit sa gitna ng panganib, ang isipan ni Gabriel ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Hindi ang sariling kaligtasan ang kanyang iniisip, kundi ang mukha ni Elena at ang buhay na itinatangi nito sa kanyang sinapupunan. Sa isang iglap ng mabilis na pagkilos, ginamit ni Gabriel ang kanyang kaalaman sa pagtatanggol sa sarili. Isang mabilis na pag-ikot ng braso at pag-agaw sa sandata ang naganap na naging sanhi ng pagtalsik ng baril sa malayo at ang pagbagsak nito sa semento na lumikha ng isang tuyong tunog ng pagtama ng metal. Walang dumanak na dugo, tanging ang mabilis na paggapos ni Gabriel sa traidor, habang ang mga tauhan ng seguridad ay mabilis na dumating upang tapusin ang kaguluhan. Samantala, sa loob ng tahimik na silid sa mansyon ng mga De Leon, ang balita tungkol sa nangyaring panganib sa ospital ay mabilis na nakarating kay Elena. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Nanginig ang kanyang mga tuhod at dahan-dahang napaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, habang ang bawat hininga niya ay nagiging maikli at mahirap. Ang takot na mawala ang taong naging tanging liwanag niya sa madilim na yugto ng kanyang buhay ay mas matindi pa sa takot na naranasan niya sa kamay ni Mateo. Ngunit ang bigat ng kanyang dibdib ay biglang gumaan nang bumukas ang pinto at iniluwan nito ang pagod, ngunit ligtas na si Gabriel. Sa manipis na braso ni Nanay Carmen, bukod sa mga pasa na gawa ng pagkakagapos at pananakit, ay may mga maliliit na marka ng iniksyon. Hindi yun gawa ng anumang ospital. Pabulong na ipinaliwanag ng doktor na ang mga markang yun ay palatandaan ng regular na pag-iniksyon ng mga gamot na pampatulog o nakakasira ng katinuan. Ligtas tayo, Elena. Promise, hinding-hindi kita iiwan. Ang malambot na bulong ni Gabriel, habang ang kanyang labi ay marahang dumampi sa itaas ng ulo ni Elena. Ang amoy ng pin at malinis na gamot mula kay Gabriel ay nagsilbing gamot sa nanginginig na kaluluwa ni Elena. Sa mga sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila tumigil sa pag-ikot. Walang Mateo, walang Clara, at walang sakit. Tanging ang dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng bagyo ang mahalaga. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Sa kabilang dako ng lungsod sa isang luma at abandonadong bengkang kung saan ang amoy ng alat at nabubulok na kahoy ay nanunuot sa hangin, si Mateo ay kasalukuyang nakatayo sa gilid ng isang mataas na lansa. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, ang bawat butil nito ay tila mga maliliit na karayom na tumatama sa kanyang balat. Ang paligid ay napapalibutan na ng mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na nagmumula sa bawat sulok ng kalsada. Ang tunog ng mga sirena na nagmumula sa malayo ay tila isang koro ng kamatayan na papalapit sa kanyang kinaroroonan.
Wala nang matatakbuhan si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon habang hawak ang isang maliit na kagamitan na kanyang pilit na itinatago. Sa gitna ng gumaralgal na boses ng opisyal ng pulis na nag-uutos sa kanyang sumuko, sumigaw si Mateo ng buong lakas. Ang kanyang tinig ay humahalo sa ingay ng alon na humahampas sa mga haligi ng pier. Hiningi niya ang pagkakataong makaharap si Elena sa huling pagkakataon. Isang ultimatum ang kanyang binitawan na nagpatigil sa bawat kilos ng mga awtoridad. Sa gitna ng panganib at ng nagngangalit na karagatan, isang huling katanungan ang lumutang sa hangin. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Elena para sa isang taong minsan nang naging dahilan ng kanyang kamatayan, at magagawa ba niyang harapin ang demonyo ng kanyang nakaraan upang tuluyang makamit ang katahimikang hinahangad para sa kanyang magiging anak? Ang bawat bugso ng hangin sa lumang benkang ay may dalang amoy ng kalawang at alat ng dagat, tila isang babala ng wakas na hindi na maiiwasan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, lumilikha ng isang mapait na musika sa ibabaw ng mga lansang nakatali sa gilid ng pier. Sa gitna ng kaguluhan ng mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Elena na agad na pinayungan ni Gabriel. Ang kanyang itim na Amerikana ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng kapangyarihan at dignidad, napakalayo sa anyo ng babaeng nanggigidkid sa dumi noon. Sa dulo ng mataas na semento nakatayo si Mateo. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at dikit na dikit sa kanyang nangangatog na katawan. Nang makita niya si Elena, sumigaw siya ng buong lakas. Ang kanyang tinig ay gumaralgal dahil sa desperasyon at lamig. Sinubukan niyang gamitin ang huling sandata na alam niyang maaaring magpalambot sa puso ng kahit sinong Pilipino, ang utang na loob. Elena, huwag mo namang gawin ito sa akin. Alalahanin mo, noong wala kang matuluyan, noong tinalikuran ka ng pamilya mo, ako lang ang tumanggap sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pagkain at matutuluyan nang wala kang kahit ano. Ang pasigaw na pagsusumamo ni Mateo habang ang mga luha niya ay humahalo sa ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang mga mata na nakatitig ng diretso sa lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang buhay ay wala ng bakas ng galit o puot. Ang naroon ay isang malawak at malamig na katahimikan, isang uri ng kawalan ng pakiramdam na mas masakit pa sa anumang mura o sampal. Dahan-dahang humakbang si Elena, pasulong sapat lamang upang marinig ni Mateo ang bawat kataga ng kanyang huling hatol. Ang utang na loob ko sa iyo, Mateo, ay matagal ko nang binayaran. Binayaran ko yon sa bawat patak ng dugo ko na nawala noong itinulak mo ako sa sahig. Binayaran ko yon sa bawat gabi na nagtrabaho ako ng labis habang ikaw ay nagsasaya sa pera ng iba. Binayaran ko yon sa bawat luhang inubos ko habang pinapaniwala mo akong wala akong kwenta. Wala na tayong utang sa isa't isa. Ngayon ang batas na ang sisingil sa'yo, ang mahinahon ngunit matalim na pahayag ni Elena. Nabitawan ni Mateo ang kanyang hawak. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaluhod sa basang semento. Hindi niya kayang harapin ang lamig sa mga mata ni Elena. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at pinusasa ng kanyang nanginginig na mga kamay. Sa kabilang panig ng lungsod ang balita tungkol sa pagkakaresto kay Clara dahil sa malaking panloloko sa bangko ay nagsisimula na ring kumalat, habang ang kanyang biyenang si Aling Rosa ay nakikitang palaboy-laboy sa kalsada, bitbit ang mga supot ng basura na naglalaman ng kanyang mga huling kagamitan. Ang lahat ng kasamaan ay tila sabay-sabay na siningil ng tadhana. Isang huling patak ng luha ang gumulong sa pisngi ni Elena habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ng pulis na nagdadala kay Mateo. Hindi iyon luha ng panghihinayang, kundi isang luha ng pagpapaalam
sa batang Elena na naniwala sa mga huwad na pangako. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na tapos na ang bagyo. Elena, tara na. Kailangan mo nang magpahinga. Ang malambot na mungkahi ni Gabriel. Tumango si Elena at dahan-dahang humakbang pabalik sa sasakyan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, naramdaman ni Elena ang isang biglang paghila ng sakit mula sa kanyang puson. Ang kanyang hininga ay nabilanggo sa kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay na mamori ay automatikong kumapit ng mahigpit sa braso ni Gabriel. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang katawan, unti-unting bumabasa sa kanyang sapatos at humahalo sa malamig na tubig ng ulan sa sahig. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila pinipiga ng isang dambuhalang puwersa, isang hudyat na ang buhay na pilit niyang pinrotektahan ay handa na ngayong lumabas sa gitna ng kadiliman at lamig ng gabi. Ang paningin ni Elena ay nagsimulang lumabo. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Magagawa ba ng bagong buhay na ito na burahin ang lahat ng pait ng kahapon, o ang anino ni Mateo ay mananatiling nakakapit sa bawat hininga ng batang kanyang isisilang? Ang nagmamadaling takbo ng sasakyan pabalik sa ospital ay tila isang pakikipaghabulan sa oras. Ang mga ilaw sa kisame ng pasilyo ay nagiiwan ng mabilis na anino sa mukha ni Elena habang itinutulak ang kanyang higaan patungo sa silid paanakan. Sa bawat matinding pag-ikot ng sakit sa kanyang puson, isang madilim na alaala ang pilit na umaahon mula sa kalaliman ng kanyang isipan. Sa gitna ng labis na paghihirap, ang malamig na sementong sahig ng hotel at ang marahas na pagtulak ni Mateo ay muling bumabalot sa kanyang pandama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig pawis na pawis at ang kanyang paghinga ay kinakapos. Subalit ang takot na dumudurog sa kanya ay hindi lamang dahil sa pisikal na sakit. Ito ay ang nakakabinging katanungan kung paano niya mamahalin ang isang batang may dalang dugo ng lalaking muntik nang pumatay sa kanyang kaluluwa. Paano kung sa tuwing tititig siya sa mata ng kanyang anak, ay ang mukha ng pagtatraidor ang kanyang makikita? Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sariling takot, isang mainit at malaking palad ang mahigpit na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Kahit na nababalutan ng manipis na medikal na guwantes, ramdam na ramdam ni Elena ang pamilyar at nakapapawing pagod na init na nanggagaling kay Gabriel. Nakatayo siya sa gilid ng higaan, ng kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon at walang hanggang pag-ibig. Hindi niya binitawan ang kamay ni Elena. Sa halip ay mas hinigpitan pa niya ito upang ipasa ang lahat ng lakas na mayroon siya. Elena, tumingin ka sa akin. Ang mahinahon, ngunit matatag na pakiusap ni Gabriel sa wikang Taglish, pilit na inaagaw ang atensyon ng babae mula sa mga multo ng kahapon. Huwag mong isipin ang nakaraan. Hindi siya anak ng nakaraan. Anak mo siya, Elena. Anak natin. Nandito ako at sabay nating sasalubungin ang bagong buhay na ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na agos ng tubig na naghugas sa lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Elena. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay unti-unting lumuwag na palitan ng isang tapang na tanging isang ina lamang ang nakakaunawa. Sa pamamagitan ng pag-alalay ng mga doktor at ng walang patid na pagbulong ni Gabriel ng mga salitang nagbibigay lakas, ibinuhos ni Elena ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, kinagat ang kanyang ibabang labi, at hinayaan ang kalikasan na tuparin ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Ang labis na paghihirap ay nagtapos sa pamamagitan ng pag-alingaw-ngaw ng isang napakalinaw at purong tinig ng isang bagong silang na sanggol. Ang tinig na yon ay bumasag sa katahimikan ng silid at nagpaluha sa lahat ng naroroon. Isang malusog na sanggol na babae ang maingat na inilapit kay Elena. Nang maramdaman niya ang init at lambot ng munting nilalang,
Ang huling bakas ng lamig sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho. Tahimik niyang minasdan ang inosenteng mukha ng kanyang anak. Walang bakas ni Mateo, walang bahid ng kasamaan ng nakaraan. Ang nakita lamang ni Elena ay isang anghel na nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang dalisay at hindi matatawarang kaligayahan. Nakangiti si Gabriel habang pinupunasan ang pawis at luha sa noo ni Elena. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat sa kalangitan. Sa labas ng silid sa kabila ng malinaw na salamin na naghihiwalay sa kanila, mula sa pasilyo tahimik na nakatayo si Don Alejandro. Ang matandang bilyonaryo na sanay magpakita ng tapang at tigas sa harap ng mundo ay hindi napigilang manginig ang mga balikat. Pinanood niya ang kanyang anak na ngayon ay isa na ring ina. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay upang punasan ang mga patak ng luha na naglandas sa kanyang mga kulubot na pisngi. Wala siyang sinabing kahit ano. Tumalikod siya at tahimik na naglakad palayo. Iniiwan ang mag-ina sa pangangalaga ng lalaking karapat-dapat sa kanila. Sa paglipas ng gabi, isang matamis na katanungan ang nanatiling nakalutang sa hangin ng kapayapaan. Anong pangalan kaya ang ibibigay ni Elena sa munting anghel na ito? Isang pangalan ba na magbubukas ng panibagong kabanata na puno ng pag-asa at walang hanggang pag-ibig? Ang balita mula sa malamig at madilim na selda ay nakarating kay Elena nang may dalang kakaibang uri ng katahimikan. Sa loob ng piitan si Mateo ay patuloy na umaani ng mga bungang itinanim ng kanyang sariling karuwagan at panlilinlang. Ang mga kasamahan niya sa selda ay walang puwang para sa isang lalaking walang paninindigan at madaling manlamang ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa bawat pag-ikot ng araw siya ay nag-iisa, nakakatikim ng mga pasa mula sa matinding galit ng mga kapwa-presong nandidiri sa kanyang nakaraan at unti-unting nilalamon ang sariling pagkabaliw. Ang pangalan ni Elena, ang tanging nananatiling bukambibig niya tuwing gabi, isang walang silbing dasal sa isang Diyosang hindi na kailanman magbibigay sa kanya ng habag. Isang maaliwalas na umaga nang magdesisyon si Elena na bisitahin ang piitan. Hindi siya pumunta upang magbigay ng pag-asa o magpakita ng awa, kundi upang tuluyang putulin ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. Sa loob ng maliit na silid-bisita, pinaghihiwalay sila ng isang makapal na salamin na hindi kayang basagin ng anumang pagsisisi. Nang pumasok si Mateo, ang kanyang hitsura ay tila isang anino na lamang ng lalaking mayabang at mapagmataas noon. Pilit niyang inilapat ang kanyang mukha sa salamin. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay desperadong sumusubok na abutin ang imahe ni Elena sa kabilang panig. Elena, nandito ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam kong may puwang pa ako sa puso mo. Ang nanginginig at basag na tinig ni Mateo na nagmumula sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Ngunit ang mga mata ni Elena ay nanatiling kasing lamig at kasing payapa ng isang tahimik na lawa. Walang bakas ng galit, walang bakas ng pagkamuhi at lalong walang bahid ng awa. Iyon ang pinakamalupit na uri ng paglimot, ang makita ang taong minsan mong sinamba bilang isang estranghero na wala ng halaga. Inilapit ni Elena ang isang dokumento sa ilalim ng maliit na siwang ng salamin, isang formal na kasulatan na nagtatanggal ng lahat ng legal na karapatan ni Mateo bilang ama sa kanyang anak. Pirmahan mo ito, Mateo. Ito na ang huling pagkakataon na maririnig mo ang boses ko at ang huling beses na makikita mo ako. Matapos mong ilagay ang pangalan mo, diyan patay na ang nakaraan nating dalawa. Ang mahinahon, ngunit pinal na utos ni Elena. Nanghihina mang tanggapin ang katotohanan, nanginginig na pinirmahan ni Mateo ang papel gamit ang pluma na tila ibinibigay na rin niya ang kanyang sariling kaluluwa. Bago tuluyang tumalikod si Elena, pilit na inidikit ni Mateo ang kanyang ilong
Sa malamig na salamin, pilit na nilalanghap ang kahit kaunting pamilyar na halimuyak ng babaeng dati niyang pinandidirihan at paulit-ulit na tinatawag na mabaho. Ngunit ang tanging naiwan sa kanya ay ang amoy ng sariling pagkawasak, habang ang matikas na figura ni Elena ay tuluyang naglaho sa dulo ng pasilyo, hindi na kailanman lilingon pabalik. Pag-uwi sa mansyon ng mga De Leon, sinalubong si Elena ng isang kapaligirang puno ng pag-ibig at liwanag. Sa gitna ng malawak na sala, nakita niya si Gabriel na buong lambing na hinihele ang munting si Aurora. Ang pamamaraan ng pag-aalaga nito sa bata ay tila isang likas na bahagi ng kanyang pagkatao, maingat at puno ng pagmamahal. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang matamis at puno ng kahulugan na ngiti ang ibinigay ni Gabriel. Lumapit si Elena at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng doktor habang pinagmamasdan nila ang natutulog na anghel. Naramdaman ni Elena ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa mabibigat na kadena ng nakaraan. Ang kanyang puso, na minsan nang nadurog ng pagkakanulo, ay buong-buong nabuo muli sa pamamagitan ng isang pag-ibig na tahimik mapagbigay at labis na tapat. Thank you for waiting, Gabriel. Handang-handa na akong buksan ang bagong pahina ng buhay ko kasama kayo ni Aurora. Ang tapat na pag-amin ni Elena na nagdulot ng labis na galak na tila nagpapabilis ng pagtibok sa puso ng lalaki. Pagsapit ng malalim na gabi, ang paligid ay nabalot ng isang mapayapang katahimikan. Nakatayo si Elena sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang mga bituin na sumisimbolo sa kanyang rurok ng kaligayahan at bagong simula. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni sa kagandahan ng kalangitan, naramdaman niya ang isang pares ng matitibay at may init na braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang likod niya ay panatag na sumandal. Sa malapad na dibdib ni Gabriel, tinatanggap ang proteksyon at pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Handa ka na ba? Ang malambot na bulong ni Gabriel na may kasamang matamis na pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang mainit na hininga ay marahang dumampi sa balat. Malapit sa tainga ni Elena, nagpadaloy ng isang kaaya-ayang kilabot at matinding kilig sa buong katawan nito na nag-iwan ng isang malalim na pangako at katanungan kung gaano pa kaperpekto ang bukas na naghihintay para sa kanilang pamilya. Ang paglipas ng isang buong taon ay tila isang maamong simoy ng hangin na nagdala ng tuluyang paghilom sa mga sugat ng nakaraan. Sa malawak at luntiang hardin ng mga De Leon, walang mga artipisyal na palamuti o mga nakakasilaw na kislap ng brilyante na karaniwang makikita sa mga malalaking pagtitipon ng mga mayayaman. Ang tanging nagpapaganda sa paligid ay ang libu-libong bulaklak ng chamomile na naglalabas ng nakapapayapang halimuyak sa bawat pagdampi ng hangin. Ito ang araw ng unang kaarawan ng munting si Aurora, ang batang naging simbolo ng liwanag matapos ang napakahabang gabi sa buhay ni Elena. Mula sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ni Elena ang kanyang ama na si Don Alejandro. Ang kinatatakutang bilyonaryo na dati ay may pusong kasing tigas ng yelo ay ngayon ay masayang nakikipaglaro sa kanyang apo. Binuhat niya si Aurora ng paitaas habang ang mukha ng matanda ay nababalot ng isang napakatamis at dalisay ng ngiti. Ang mga linya sa kanyang noo na dulot ng labis na pag-iisip sa negosyo ay tuluyan ng nawala. Ang dating nakakatakot na presensya ng Don ay napalitan ng isang mapagmahal na lolo na handang isuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman para lamang sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Elena ang isang malalim na kaginhawaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tuluyan ng naglaho. Wala nang bakas ng babaeng nakabulagta sa malamig na marmol na namamalimos ng pagmamahal. Ang nakatayo ngayon ay isang buo at matapang na ina na papalibutan ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya.
at nirerespeto ang kanyang halaga. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyon na hindi kailanman nagbago mula noong unang araw na iligtas niya si Elena, isang malalim at labis na tapat na pag-ibig. Tumigil siya sa harap ni Elena, inabot ang mga kamay nito at tinitigan siya ng may buong pagsamba. Nang walang anumang babala, dahan-dahang lumuhod ang doktor sa ibabaw ng malambot na damuhan. Hindi siya naglabas ng isang maliit na kahon ng pelus na naglalaman ng isang dambuhalang diamante upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Sa halip mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang simpleng singsing na kanyang maingat na hinabi mula sa mga tangkay at maliliit na bulaklak ng chamomile. Ito ay isang sumpaan na hindi nabibili ng salapi, isang pag-ibig na dalisay at hindi nababahiran ng anumang material na kasakiman. Elena, alam kong ang buhay mo ay puno na ng mga mamahaling bagay at karangyaan, kaya hindi na yon ang iaalay ko sa'yo. Ang malambing at nanginginig na tinig ni Gabriel habang nakatingala sa babaeng pinakamamahal niya. Ang ibibigay ko ay ang buong pagkatao ko. Ako ang magiging sandalan mo sa tuwing napapagod ka at ang magiging tahanan mo sa tuwing umuulan. Gusto kitang makasama hanggang sa pagputi ng ating mga buhok. Elena, will you marry me? Hayaan mong mahalin ko kayo ni Aurora habang buhay. Ang mga luha ni Elena ay hindi na mapigilan. Subalit ang mga luhang ito ay mainit at nagdudulot ng ginhawa, napakalayo sa mga mapait na luhang iniluha niya nang talikuran siya ng mundo. Bawat patak ay nagsisilbing patunay ng kanyang tuluyang paglaya. Napatango siya ng buong puso habang pinipisil ang kamay ng lalaking nagbalik ng kanyang pag-asa. Oo, Gabriel. Yes, tayong tatlo hanggang dulo. Ang nabasag niyang tinig dahil sa labis na tuwa. Dahan-dahang tumayo si Gabriel at isinuot ang hinabing singsing sa daliri ni Elena. Sakto ito, tila ba sadyang ginawa ng tadhana para sa kanya at hindi na maaaring alisin pa. Ikinulong ni Gabriel ang mukha ni Elena sa kanyang mga palad at nag-iwan ng isang napakalambing at magalang na halik. Sa kanyang noo, isang halik na tuluyang nagtakip sa lahat ng sugat ng nakaraan. Sa mga sandaling iyon, inabot ni Gabriel ang sanggol mula sa yaya at buong pag-iingat na kinarga sa kanyang matitibay na bisig. Tila naiintindihan ng munting anghel ang kaligayahan sa paligid. Inunat ni Aurora ang kanyang maliit at malambot na kamay at mahigpit na ikinulong ang hinlalaki ni Gabriel sa kanyang maliliit na daliri. Wala mang iisang dugo na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Ang mahigpit na paghawak na yon ay isang matibay na patunay ng isang walang hanggan at perpektong pamilya. Habang unti-unting lumulubog ang araw at binabalot ng gininto ang liwanag, ang buong hardin ang mag-anak ay nanatiling magkayakap. Hindi na natatakot sa anumang unos dahil alam nilang sa wakas nahanap na nila ang kanilang tunay na tahanan. Ang dulo ng pluma ay maingat na dumudulas sa ibabaw ng makapal na papel habang itinatala ni Elena ang mga huling salita sa kanyang talaarawan. Ang sinag ng araw na nagmumula sa siwang ng bintana ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanyang tahimik at payapang mukha. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, hindi isang buntong hininga ng pagod, kundi isang hininga ng taong tuluyan ng nakalaya sa mga tanikala ng kanyang sariling kasaysayan. Marami ang maaaring magtanong kung sa huli ay nagawa ba niyang magpatawad. Sa lalim ng kanyang mga naranasan, sa ilalim ng kalupitan ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan, natutunan ni Elena ang isang malalim at mapait na katotohanan. Hindi niya kailanman pinatawad ang mga taong sinadyang durugin ng kanyang pagkatao, sapagkat ang mga taong sadyang nanakit ay hindi nararapat tumanggap ng kapatawarang hindi nila pinaghirapan. Subalit ibinigay niya ang pinakamahalaga at pinakadalisay na kapatawaran
para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang nakababatang Elena na naging bulag sa ngalan ng pag-ibig, ang babaeng naniwalang ang pagtitiis sa sakit at pang-aabuso ay isang anyo ng sakripisyo para mabuo ang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang sariling kahinaan, noon nagawa niyang buuin ang kanyang sariling lakas ngayon. Itiniklop niya ang talaarawan at dahan-dahang tumayo upang dumungaw sa malawak na bintana. Sa labas, sa gitna ng namumukadkad na hardin at sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, naroon si Gabriel. Karga-karga nito ang lumalaki at napakasiglang si Aurora, masayang naghahabulan sa mga makukulay na paru-paro na lumilipad sa paligid ng mga bulaklak ng chamomile. Ang bawat halakhak ng kanyang mag-ama na sumasabay sa banayad na ihip ng hangin ay ang mismong patunay na nahanap na niya ang tunay at panghabang buhay na kapayapaan. Hinawakan ni Elena ang tapat ng kanyang dibdib at sa halip na kaba o takot ang kanyang naramdaman ay ang pantay at kalmadong pintig ng isang pusong na puno ng pag-ibig. Wala nang pag-aalinlangan, tanging ang katiyakan ng isang tahanang hindi itinayo mula sa karangyaan, kundi mula sa walang katumbas na respeto at pagkalinga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi ng iyong dignidad bilang kapalit ng atensyon. Ang pagmamahal na naguutos sa iyong maliitin ang iyong sarili ay isang lason na nagkukunwaring gamot. Kapag pinili mong mahalin ang iyong sarili, yakapin ang iyong mga sugat at itaas muli ang iyong noo, ang buong mundo ay susunod at yuyuko upang ihandog sa iyo ang kaligayahang nararapat lamang para sa isang reyna. Ang madilim at masukal na landas ng nakaraan ni Elena ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maningning na liwanag na nagmumula sa kanyang pagmamahal sa sarili at sa lalaking nagturo sa kanyang lumipad muli. Ito ay isang kwento, hindi ng basta paghihiganti, kundi ng napakagandang pagbawi sa kaluluwang minsan ng ninakaw ng maling tao.